Paktay Klay Thompson sa Denver, nagulat si Jokic. Ito na sa wakas ang tila hinihintay ng lahat, lalo na nga dito sa mga solid fans ng Nuggets. Napakalaking ambag ang may bibigay ni Captain Klay sa kahit sinong kupunan pa man siya mapadpad sa liga. Champion team nga po ang Denver at wala silang ginagalaw sa kanilang mga manlalaro dahil subok na nga po ang team na to. Yun nga lang, medyo kinapos lang sila ngayong playoffs at nadali pa nga ng Minnesota sa Game 7. Pero kung isang kalibre ba naman ni Klay ang may dagdag sa lineup nila, aba paniguradong walang duda na mas pinabigat pa na pang title contender ang team na to. Paano ba naman kasi mga kapatid, ayon pa nga dito kay Sam Amick ng The Athletic na nakatutok na nga at handang-handa na ang Denver kay Klay Thompson, lalo pat free agent na nga po ito. Ang senaryo nga po ng dahil nga tila gustong maging free agent na rin ni KCP at itestingin niya ang market kung may kukuha ba sa kanya. Etong si Captain Klay na nga po ang ipapalit na ng team. Marami nga pong team din ang gustong kunin ang serbisyo ni Klay. Isa nga po dyan ang Philadelphia, pero Denver Nuggets ang may kakayahang makakuha kay Klay, lalo pat former champion din ang kupunan na to. Paniguradong mas pipiliin din to ni Klay. Desperado nga rin po ang Denver Nuggets mga kapatid dahil kung mawawala si KCP sa kanila. Alam naman nga po natin na isa nga po si Caldwell Pope sa major factor kaya nasungkit ng Denver ang kampyonato noong 2023. Kaya napakagandang pamalit nga po ni Klay Thompson sa kanya. Nasa prime pa rin nga po ng taon sina Jokic maging si Murray at loyal na loyal sila sa team ng Denver. Maraming nagsasabi na makakasungkit pa ulit sila ng isa pang kampyonato. Saktong-sakto si Klay dito dahil veteranong-veterano siya kapag finals na nga ang pinag-uusapan. Kung titignan nga po natin, di hamak na mas disenteng-disente ang stats niya kaysa kay KCP. 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists ang kinakamada niya para sa Warriors. Yun nga lang para sa Golden State napakababa nga ng ganito. Ang inaasahan na napakatinig sa 3-point shooting 38.7% na lang ang naitatala. Kayang-kaya nga pong punan niya nila Jokic at Murray. Kaya medyo kinakabahan na rin nga po ang lahat kapag dito napadpad si Klay Thompson. Mas lalong titindi ang makakalaban ng Dubs sa West kapag nagkataon. Samantala Westbrook laya sa Clippers, kawawa naman. Tila lalong nagiging mapait pa po ang karera nitong si Westbrook. Ngayong papalapit na rin sa twilight ang karera niya. Matapos nga po ang ginawa sa kanya nila LeBron at AD na suyuin siya sa Wizards tapos biglang tinapon lang at puro sisi pa ang inabot. At tila wala nang kupunan ang gustong kunin ng serbisyo niya. Medyo maganda na rin sana ang karera niya sa Wizards bilang veterano at isa sa leader ng kupunan. Pero nabighani nga po siya sa magagandang salita nila LeBron na pumunta sa LA. Ngayon kapag binitawan na nga po siya ng Clippers, malabo na kung sino pa ang kukuha sa kanya. Biruin mo ba namang nagkaayos na ang Clippers at si Westbrook na tapos na ang trabaho nila sa isa't isa at ine-expect na ngang lalayas siya sa free agency. Naghahanap na ng greener pasture si Westbrook dahil alam na nga niyang pagkatapos ng season wala na siyang team sa NBA. Si CP3 at Kyle Lowry ang target ng Clippers bilang kapalit ni West sa backup point guard nila. Talagang medyo hindi rin po nagugustuhan ng team ang mga turnover ni Brody dahil kapag inalat nga naman siya sa laban todo alat rin talaga. Ito rin marahil ang isa sa tinuturong dahilan kung bakit todo sisi sa kanya ang lahat kahit pa ang mga fans ng Lakers. Malamang kitang-kita rin yan ni LeBron kaya wala nga pong ginawa si The King nung malaman niyang iti-trade agad si Westbrook. Todo tampo pa nga si Westbrook nito at ayaw nang kausapin si LeBron at AD at buong Lake Show dahil tila sinira nga naman din nila ang karera niya. Okay na nga sana siya sa Wizards pero nagkandaleche pa nang dahil nga sinuyo siya nila LeBron. Ngayon wala nang kasiguraduhan kung sinong kukuha pa sa serbisyo niya.